Hello guys! Welcome back to my channel. At it's very long time na bumalik ako ng channel. So nakita niyo naman ang oras. It's almost 8 p.m. na nagre-request ng anak ko na magluto ng carbonara. So ayan. Pinaghiwa ko siya ng mga lahat ng mga spices. Hindi naman lahat, konti lang may spices na gagamitin ng carbonara. Ayan. So sisimulan natin ng lagyan natin ng butter. So, konting butter lang guys. Huwag masyadong marami. Tapos, yung hiniwa niya na ang bacon, yan. Kailangan mo siyang pa-brown ng konti yung bacon. So, any kind of your meat nam guys, kung gusto nyo ng, kung anong gusto nyo sa carbonara nyo ilagay. So, this time kasi, meron kaming mga leftover. So, meron kaming leftover na bacon. So, ayan, niluto namin yung bacon. So, pinabrown lang namin ng konti and then set aside. Tapos, meron na naman kaming ham na ano siya, yung steam cook na ham. So, ang ginawa namin, meron kaming tira, kaya ayan, hiniwa namin ng pa-slices ng cubes na pagganon at ginisa namin ng konti. Yung para medyo ma-brown naman siya ng konti. So, ayan. While While ginigisa na siya, ayan, konting brown na siya. So, set aside ulit para gagawa tayo ng iba pang gisa-gisa. Tapos, meron na naman kaming leftover guys na chicken. So, yan ay ulam namin kahapon. Nilagay lang namin sa frigo. At ayan, may tira kaming 2 slice. So, pinahiwa ko sa anak ko yung slice na chicken na yan. Nakita nyo naman. Konting brown lang din. So, konting brown. So, luto na siya guys pero kailangan mo siyang kunin ulit yung lasa. Ilabas ulit yung lasa ng chicken ng mga leftover ninyo ng mga meat. So, ayan. Set aside namin yan. Tapos, pagka set aside namin yan, doon na naman tayo sa pinaka-starting na point na magluluto na talaga tayo ng carbonara. Kaya ayan, nung matapos niya na lahat, ang bagal ng anak ko. Diyos ko. Kaya ayan, maglalagay tayo ng konting butter, tsaka konting olive oil guys, kaya para hindi magdikit yung mga chicken or bacon or anything na gigisahin mo para hindi siya magdikit. So, first thing, nilalagay namin ang sibuyas. Yung sibuyas na ginamit ko is half white tsaka half red. So, ayan. So, konting brown lang din ulit guys. Konting brown, ganyan. Konting brown lang para lumabas yung amoy at yung bango ng sibuyas. Yung lasa ng sibuyas lumabas, konting brown lang. So, pagkatapos niyan, ilagay mo na lahat yung mga set aside mo na mga bacon, ham, tsaka yung mga chicken na niluto ko. Yan. Kung ano lang meron kayo na karne dyan, guys, subukan yung gawin to. Ang sarap ng kinalabasan. Masarap para pag mga leftover kasi may lasa na yung mga karne na lahat na niluto mo. May lasa na siya. Kaya, ayan, sinubukan namin ng mga ganun. Ayan, lagyan natin ng pepper. So, huwag kalimutan ang pepper. So, this time guys, hindi ako maglalagay ng asin. Kasi, lahat ng mga karne na yan ay may lasa na. So, walang asin. No? Walang asin. So, pepper, tapos konting gisa-gisa, konting halo-halo. And then, yung cream na yan guys is all-purpose cream, no? It's only for cook lang talaga para dyan kasi meron ng cream yung para sa mga cake. So, yung una is half lang yon. Tapos itong pangalawa ay buo, isang sachet. Yung isa kasi kalahati lang. So, ayan, ilagay siya lahat. Konting halo-halo. Kaya lang, yung anak ko, ang bilis maghalo. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang anak ng paghalo. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos, importante guys, nakatingin kayo sa apoy. Yung mahinang apoy lang talaga, as in mahina lang. Kasi halos luto na yan So ayan guys, yung pinakulo kong tubig para sa pasta is ready to pasta na lulutuin na namin. Ayan. So bibilangin ko lang yung bawat bilog sa isang tao. So 2 bilog sa isang tao lang yan kakain. So dahil 4 kami, maliit naman si Cindy, so ganun lang. At saka ako, konti lang din naman ang kain ko. So, ayan. While waiting for that, na maluto yan,
Doon balik kami doon sa kabila. So, ayan, naglagay ako ng isang cubes. Isang cubes lang. Isang cubes, nahalo-halo ng konti, nahalo-halo. Ayan, dahan-dahan lang talaga, as in dahan-dahan. At saka pinakamahinang apoy na meron ka, yun lang talaga ang gawin mo. And then this time guys, ilalagay namin yung garlic, pinakahuli. Kasi alam ko marami na nakakaalam kung bakit huli nilalagay yung garlic. Para yung benefits ng garlic, andyan lang. So ngayon, this is almost finishing. Lalagay na namin yung half of can of evaporated milk. So, we choose evaporated milk kasi masarap na yung lasa ng gatas kaysa fresh milk. Yung fresh milk kasi parang medyo matabang sa akin. Yung evaporated milk kasi may lasa na siya. So, ayan. After nun, naglagay pa kami ng cheese. Kung kahit anong cheese lang meron kayo dyan, guys, ilagay nyo. Kung anong meron cheese kayo, lagyan nyo. Yan. Pangpalasa, pandagdag lasa, at pang lalong sumasarap ang carbonara ninyo. Ayan. Sabi ko sa anak ko, patay na ang apoy, pero hindi yata niya napatay ang apoy niya at that time. So, I think patay na yung apoy. So, yan. Yung pasta is ready na talaga siya, guys. Ayan. So, ang ginawa namin is ganyan. Direct na lang namin. Ang nasa ano. Ano pala, guys, pag nagluluto pala kayo ng pasta, lagyan nyo ng cubes yung tubig para medyo malasa na rin siya. Para hindi kayo naglalagay ng asin. Kasi kailangan natin umiwas ng maalat. So, ayan na siya, guys. Nilalagay na namin lahat doon. Yung pasta. Lahat ng yun. Ayan. So, at this time, it's ready na talaga siya. Hinahalo mo na lang siya. It's ready na siya. So, kailangan mo na lang siyang haluin. Ayan. Yan ang pinakamasarap. This is the exciting part. Yung carbonara na luto na siya. At this time, guys, thank you for watching. Ayan, luto na ang aming carbonara. See you on my next video. So, marami pa kaming isi-share sa inyo na lulutuin. See you next time. Bye-bye, guys!